12 na, kailangan nating i-check ano yung ginagawa ng ating mga fatteners. Kailangan na nilang mananghalian. Ito lang yung mga muka nila, mga kabagis. Oh. Wow, beautiful. Ayan. Ganyan sila. Gusto nilang higaan yung kanilang dumi. Grabe. May times na mas marumi pa sila dyan. Yung talagang wala nang puti na wala nang puti na maiwan, puro itim na lang. Ang ginagawa ko, binabasa ko yan, then sabunan ng perla. Ito bakit dinadayet na namin to. So malaki pa rin siya. O sa katawan niya talaga yan na malaki siya. Yan lang naman talaga yung pinaka mahirap sa pag-alaga, no, yung paglilinis. Yan, kailangan malinis before kumain, dapat malinis. And after kumain, pinaliguan para chill, relax yung kanilang katawan. By the way, kapag may baboy kayo, normal lang yan na lalaki yung inyong bill sa tubig. Ang bill ko ngayon is nasa 4,000, minsan 3,000, ganun yung bill ko sa tubig. Yan, pinapalambot ko lang. Kukuskusin na naman yan.
guys, sabunin ko muna. Ayan mga kabagis, tapos ko nang sabon ng perla, finished product. Ayan. Kapag magsabon kayo ng perla, i-wash nyo lang din after yung sabon, panlawin nyo na lang. Pero yung kapag grabe yung sugat-sugat, pwede ko rin pabayaan yung bula ng perla. Gutom na sila. Gutom na. Para mawala yung sugat talaga. Pero sila ngayon wala namang masyadong sugat, so binanlawan ko lang yung bula. Ayan, magpakain muna tayo mga kabagis. Ito meron silang sobra kanina sa snacks nila. Dagdagan ko pa to. Yan yung maganda sa mga baboy kapag makita mong kondisyon sila lahat mga kabagis is ano yan, mag-aagawan yan sila, mag-aagawan yan kapag kumakain na, meaning nasa tamang ano sila, maganda yung kanilang wala silang dinaramdam, kumbaga gano'n. Ito, gutom na, pero hindi ko ito pakakainin kasi umagat hapon lang to, nagdadayo to eh, para hindi matunaw yung similya. Yan. Bigyan ko lang ng konti. Bigyan ko lang ng konti yung dumalaga natin kasi parang ang ingay. So yun yung feeds natin. Bimig Hog Grower Expert and then Ultra Pack Hog Grower. Ito naman yung pagkain sa dumalaga hog gestating. Konti lang ito, maliit na. Dinadiet namin. Two months na sila. Yan, kapag kag-grower mga kabagis, no, and then gusto ninyong maghalo ng mga, for example, yung PPC or yung hammered corn, tendency niyan kapag ganun yung klaseng hinahalo natin sa feeds is we really have to put water para mabasa siya, para mag-mix talaga siya. Kasi pangit naman na dry feeding tapos lagyan mo ng mga ganong mixing. So kumbaga mahirapan yung baboy natin. So yun, kung yun yung plano ninyo sa grower stage, yun yung plano ninyo sa mga alaga ninyo. So i-introduce nyo na yung mga i-introduce nyo na yung wheat feeding sa kanila habang maaga pa, before kayo mag-transition sa grower. And habang sa starter pa kayo, idahan-dahan yung i-inject yung
wet feeding sa kanila. Para pag grower na, hindi na sila manibago. Kasi ako, tinatry kong nag-wet feeding ako, pero gusto nila yung dry talaga. Mas madali nilang maubos. Kasi nung nag-try ako nag-wet feeding, hindi nila naubos yung normal na sukat nila sa dry feeding. So, kaya kailangan talaga obserbahan din mga kabagis. No? For example, yung pakain ninyo 6 kilos in dry feeding, maubos nila in one setting. Tapos nung binasa mo, tinry mong mag-wet, binasa mo yung ganong kadami din, pero nahirapan silang ubusin, then doon kayo magstay sa dry na madali nilang ubusin. Kasi kung saan sila hiyang, saan sila mas madaling makaubos, doon tayo. Para sa kanila lang naman yun mga kabagis. Yun, tapos na after nilang kumain maya-maya, liguin na naman yan para mas masarap yung tulog nila. Liguan lang, hindi na sabunan kasi tapos ko nang sabunan yan. Basain lang. Tapos yun, matulog na yan sila hanggang hapon. Then 5 PM na naman yung kain nila. Pero kulang pa yan mga kabagis yung feeds. Pero idahan-dahan ko lang pagbigay para hindi masira. So yun, no? Thank you so much. Siya nga pala yung naghingi ng update sa ating mga RIR. Yan sila mga kabagis, no? Mahilig sa kanin. Dito mga RIR na to, para maiwasan nyo yung liig nila, yung parang para silang zombie. Once in a while pa inumin nyo rin or lagyan nyo ng Primoxil yung tubig nila. Yun lang yung ginagawa ko, kaya na-maintain kong ganyan. Maganda yung kanilang katawan, yung balahibo nila makintab. Yan sila ang kumakain. Malapit na itong mangitlog. Next month na siguro itong mangitlog. Yan. Ito yung sabi ko mga kabagis na naging zombie sila. Yan yung mga ilang days or almost 2 weeks lang hindi nakainom ng Primoxil. May isang ganyan, pero ngayon wala na dahil naano ko na twice a week ko na pinainuman ng Primoxil. Siya lang yung nagkaganyan, yung lahat okay naman. So mangyari is ano to mga kabagis, tawag nito, nasa almost 32 silang lahat. Pero 2 beses na akong nagkatay. Yung ginawa namin, yung kinain namin. Sinubukan ko yung karne. Masarap siya, para siyang native. Parang native chicken. And ganyan kalaki yung kinatay ko, yung male na RIR.